Wow, sabi ni Egay. Ang ganda, segunda ni Marita. Isang higante at nakabikangkang na bintana ang tumambad sa kanila. Wari ay pinagmamalaki ang malapos ka nitong tanawin. Minihagdan-hagdang palayan, ang tingkad-tingkad ng pagkaberde ng bawat baitang nito dahil na rin sa malabalabal na hamog ng umagang iyon. May mga kubo sa paligid at hayo ng ilang magbubukid. Tinutusok-tusok, tinitilad-tilad na ang lupa na kanilang pananim, parang painting. Okay na kami rito, miss. Dagling pa siya ni Marita. Ibinilarandra niya ang kanyang pag. Magkano ulit? 175, sabi ng teenager. Nagbayad si Marita pero isinuling ng dalaginding ang kalahati. Baka libre ang bata, naisip niya. Naiwan na sila roong mag-ina. Chinek ni Marita ang kubeta. Malinis naman pero walang tabo, shampoo, toothbrush, toothpaste. Tapos parang ice water ang tubig. Inilalabas ni Marita ang toiletries nila. Buti na lang nagdala ako. Nang dumating ang babaeng kipip ang ekstrang kumot, nagling inabot ito ni Egay sa kanyang ina. Baka ginawin kayo kung isa lang, sabi nito habang hinihimas nito ang ulo ni Egay. Salamat ho. Buti pa ang matandang to, may konting customer service sa katawan. Saan ho magandang mamasyal dito? Urirat ni Marita. Sa Lake Danum, halina't sasamahan ko pa kayo. Huwag na ho't baka marami kayong inaasikaso, tanggi ni Marita. Mahirap ang magpunta raw ng walang kasama. Pilit naman ang ali. Baka sideline niya. Biglan ko lang sila ng extra money mamaya. Napangiti si Marita. At least safe na kami sa babaeng guide. Teka ho, kakain muna kami. Ano ho bang ma-order dito? Ay sandali, tumalikod ang ali at bumaba. Inilabas ni Marita ang heater. Nagpakulo siya ng tubig sa timba. Si Egay naman ay nakasunod pa sa kanya at bigla siyang niyak. Ganun si Egay. Napakalambing kahit pa madalas niyang makurot ito. Mapalo, masampal at makutusan dahil sa sobrang likod. Hinalikan siya sa noo at tumakbo pabalik sa kwarto. Nabungaran ni Marita ang anak na nakabulagta sa kama. Tawid na tawid, para iyong mga bangkay sa loob ng atawol. Nilapitan niya ang anak at kiniliti. Hindi ito tuminag. Noon niya napansin na mumutla si Egay. Pati ang labi tuyo. Ang mga kuko nangingitim. Mukhang patay si Egay. Patay si Egay. Umalingaw nga ito sa isip ni Maria. Pumikit siya at umiling-iling. Pagdilat ay kiniliti niya uli ang bata. Bumalikwas ito at biglang tumawa. Ha ha ha. Bigla rin itong nagpagulong-gulong sa kama at ibinalot ang sarili sa kumot na ibinigay ng ali. Bumulaga sa kwarto ang teenager na babae. May dalang menyu at walang salitang iniabot ito kay Marita. Umorder siya ng 2 serving ng sinigang, 2 kanin at mountain tea. Napansin ng teenager ang kumot sa kama. Nagpalipat-lipat ang tingin niya kay Marita at sa kumot para itong hiniwa sa mukha. May kirot na rumistro roon. Akin na ito ma. Maramo po itong ang kumot na to. Pautal-utal niyang wika kay Maria. Inaabot pa lang ng teenager ang kumot ay nagkusa namang rumulyo papunta sa dingding si Egay para hindi mabigatan ang kumukuha ng kumot. Marumi, ibinigay lang sa akin yan. Nagtatakang sabi ni Marita. Sumagsag pababa ang teenager. Pagharurot ng ilang minuto, bumaba na rin sina Marita. Nakahanda ng pagkain sa hapag. Sa dulo ng restaurant ay may isang maliit na kusina. Naroon ang teenager na babae at isang lalaki. Magkamukha sila. Magkapatid siguro, naisip ni Marita. At ibinaling na niya ang pansin sa pagkain. Tuwang-tuwa siya. Isang sip-sip lang niya sa sabaw ng sinigang. Alam niyang perfect ang timpla nito. Pati ang mountain tea na nakalagay sa clay pot. Nahubad sa disenyo ay masarap din. Manamis-namis. Isa pa nito miss para kay Egay, naisip niya. Palihim na nagbulungan ang dalawa sa kusina. Pagkakain ng maluwalhati, hiningi na ni Marita ang bila. May bayad ang heater. Kling-ting-ning. Hinaharot-harot ni Iggy ang nakabiting wind chimes. Napalingon at nagulantang ang miss na nagsiserve. Itigil mo yan. Tumadagundong na utos ni Marita sa anak. Tumahimik ang paligid. Sintahimik ng morgue. Sino ba naman ang makakapaligo sa lamig ng tubig? Miss may bayad ang paggamit ng heater. Siniguro na niya. Meron. Hindi ko alam. Nakapaskil sa CR sa taas. Nangit-ngit sa sarili si Marita pero binayaan na rin niya. Pwede kayong bumili ng tubig dito. Isang timba ng mainit na tubig, 25. Sabi pa ng babaeng teenager. Tumalikod na si Marita. Hinatak niya si Egay. Umakyat ng third floor at dumiretso sa banyo. Marahas niyang hinuhubaran si Egay nang dumating ang matandang ali. May dalang tuwalya. May bayad po pala ang heater. May bahid na galit ang pagkakasabi ni Marita. Hindi niya namamalayang. Napapaday ng pagkuskus niya ng bimpo sa balat ni Egay. Akala mo ay nagkakaliskis ng ida. Oo, kiming sagot ng ali. Gumitgit ang katahimikan. Tumingala si Egay sa ali.
parang nagmamakaawa. Hapding-hapdi sa ginagawang pagkuskus ni Marita. Wala namang nasabi ang Ali kundi, siya nga pala, gusto niyo bukas na lang mag-Lake Danum. Mas maganda kasing pumunta roon kung umagang umaga. Mas magaan na ang wika ng babae. Namumutla na si Egay sa sakit pero hindi pa rito nagsasalita. Pumuntong hininga si Marita at pinagalitan ng sarili. Ano ba naman Marita? Para 50 lang ipinagpuputok ng botse mo. O sige ho, bahala na kayo kung saan nyo kami gustong dalhin. At ang alang ulit pang humugot ng hininga si Marita. Relax, relax lang. Fresh na persang mag-inang lumabas ng inn. Sumunod lang sila sa kanilang guide na nagpakilalang si Aling Ada. Pamilya niya ang may-ari ng inn. Ang mga anak niya nagsisirini ang mga assistant. Nasa abroad ang kanyang asawa. Wala na raw balak umuwi. Akala mo'y wala nang babalik ang asawa. Talagang ang madaldal. Ang Ali. Sa simbahan muna tayo tapos sa Kalaltipin Rice Terraces. Nakita lang iyon ay para ka na rin nakarating sa Banawe. Tapos sa yakag pa ni Aling Hada. Maghapong gumala ang tatlo at latang-lata nang bumalik sa inn. Pagdating doon nagpainit ng tubig si Marita sa lalaki sa kusina at umorder siya ng mga pagkain at inumin na in-order niya kaninang tanghali. Hindi na niya kinikibo si Egay na nakaupo sa kanyang harap. Napagod siya at pagpagod siya, madali siyang mairita. Nang dumating ang pagkain, tuluyan ang nayamot si Marita. Lasang isda ang sinigang, samantalang sinigang na baboy ang in-order niya. Pagtingin niya sa Mountain Tea, nakakulong lang ito sa baso. Ang konti-konti. Di tulad kanina, pang 2 taong isang serving na nasa clay pot. Sa sobrang dismaya, hindi na ginalaw ni Marita ang pagkain. Pabulagsak siya nagbayad sa counter ng kusina at sumagsat palabas para kumain sa katabing restaurant. Congratulations, Marita, sabi niya sa sarili. Nakapagpigil ka kasi. Sa ibang pagkakataon malamang na nabulyawan na niya ang mga tao ron. Huwag mong sirain ang bakasyon niyo ni Egay. Mahinahong payo nito sa sarili. Pagbalik nila sa inn, pinakayat ni Marita ang kumukulong tubig kay Aling Ada na nasa kusina ng restaurant. Pagkaraan ng ilang minuto, idiniliber ng isang lalaki ang tubig na nasa takuripa. Iyan lang, matalas na tanong ni Marita. Napaangat ang mukha ang lalaki. Nagulat. Diba sabi ng babae kanina isang balde 25? Isang balde ba yan, ha? Hindi nakapagpigil si Marita. Hindi ko babayaran yan. Isoli mo yan. Nagtuto ngayon na siya. Laglag ang pangalan ng lalaki sa sindak. Dagli itong bumaba. Sa banyo abala na si Marita. Binuhusan niya ng binuhusan ng malamig na tubig sa Egay. Binihisan ng bata at pagkarano'y siya naman ang naligo. Nagmumuri siya sa isip habang hinahataw ng lamig ng tubig ang kanyang katawan. Paglabas niya ng banyo, sinalubong siya ni Aling Ada. May problema ba? Yan ang mga anak niyo. At walang patda siyang nagsumbong. Halos tumitili siyang inireklamo ang lahat-lahat, pati ang lasang isdang sinigang na baboy. Humingi ng pasensya si Aling Ada at nangakong kakausapin ng mga anak. Doon huminahon ng konti ang parang bulkang dibdib ni Marita. Bago sila tuluyang natulog, sinilip ni Marita ang restaurant. Nakita niyang dinadakdan ni Aling Ada ang mga anak. Walang kibo ang mga sinisermonan pero halatang masama ang loob sa sinabi ng kanilang ina. Nagdadabog ang mga ito. Pinapakal